Multo ng isang trahedya. Maikling kwento ni Arlan M. Camba. Kod! Nolda! Patay! Gumimbal sa buong campus ang masamang balitang ito. Naging laman ng maraming pahayagan ang krimen at naging usap-usapan ang brutal na kinasapitan ng naturang estudyante sa kamay ng mga hold-upper. Isang working student, patungong eskwelahan galing sa pinapasukang trabaho ang naturang biktima. Sumakay ito ng FX taxi at bumagtas sa kahabaan ng Ortigas Extension. Hindi pa nakakalayo ang sasakyan ay sumakay ang tatlong kalalakihan, isa sa harapan, katabi ng driver, isa sa bagitnang upuan at ang isa ay sa hulihan. Mag-aalas 6 na ng hapon ang mga oras na iyon. Manakanakang binabalutan na ng dilim ang buong kalangitan. Hindi pa man kumakanan ang FX taxi patungong Imelda Avenue ay nadeklara na ng hold-up ang mga salarin. Agad-agad na nilimas ng mga hold-upper ang mga pera, relo at cellphone ng mga biktima. Mabilis na tumakas ang mga salarin, ngunit bago lubusang makaalis, nagpakawala ang mga ito ng isang putok mula sa 9mm kalibre ng baril. Tumama ang bala sa katawan ng biktima. Tinamaan ang atay na naglagos hanggang sa kanyang baga. Dinala ito sa pinakamalapit na ospital, ngunit hindi pinalad na maisalba pa ang kanyang buhay. Binalot ng pagkabigla, lungkot at panghihinayang ang iniwan ng naturang trahedya. Pagkabigla sa walang saysay na pagkamatay ng biktima, lungkot sa napakaaga at walang katuturang pagkitil sa kanyang buhay at panghihinayang sapagkat ang kanyang kasawian ay nangangahulugan din ng kamatayan ng kanyang mga pangarap. Nang pumasok ako ng araw na iyon, ay nagimbal ako sa katahimikan sa loob ng silid-aralan. Bakas sa mukha ng aking mga estudyante ang matinding pagdadalamhati. Ang iba ay kababakasan ng matinding kalungkutan. Ang ilan ay hindi mapigilan ang maiyak at maluha sa pagkawala ng isang kaklase na itinuring na rin nilang kaibigan. Kaharutan at kakulitan sa mga panahong sila ay magkakasama. Sir, patay na po si Sheila. Hinolda po at saka binaril. Sino? Tanong kong may halong pagkabigla. Sir, si Sheila. Si Sheila Buenafe, yung classmate naming laging late sa klase natin. May kung anong bumara sa aking lalamunan, hindi ko magawang makapagsalita. May kung anong bagay na nagpapaimpis sa aking sikmura, nakapanlalambot ng pakiramdam. Sandali akong lumabas ng silid para makalanghap ng hangin. Mabigat ang hakbang ng aking mga paa papalabas. Lumilipad ang aking isip, patda at halos hindi makapaniwala. Paisa-isang nagsingit-singit sa sulok-sulok ng aking gunita ang malinaw na larawang iyon. Hindi kataasang babae, hindi kaputian at hindi rin kahabaan ng buhok. Ngunit kapansin-pansin sa kanya ang mga matang punong-puno ng pag-asa at pangarap, kababanaagan ng kasiglahan, pagpupursigi at determinasyon. Estudyante ko siya sa panggabing schedule sa 2 major subject ng kursong edukasyon. At dahil nga isang working student, madalas siyang malate. Kung kailan nasa kalagitnaan ako ng pagli-lecture ay saka siya papasok ng silid na hindi lang miminsang nagiging dahilan ng pagkaantala ng aming leksyon. Miss Buenafe, late ka na naman. Ang madalas kong paninita sa kanya, pamumulahan siya ng mukha, waring nahihiya at ang tanging itutugon niya sa akin ay isang matipid na ngiti kasabay ng sabing, Sir, hindi na po mauulit. Ngunit ang mga pangako ay hindi lang 3 o ilang beses pa na napako. Naging kalakaran na sa loob ng klase ang pagiging late ni Miss Buenafe. Kung baga, nasanay na kami. Minsan, inaantabayan pa namin ang kanyang pagdating at madalas ang kanyang pagiging late ang nagiging sentro ng katatawanan.
siya ang aming nagiging object of laughter. Kapag nararamdaman naming paparating na siya at papasok na ng silid, papalakpak ng malakas ang buong klase. Magugulat at mabibigla si Miss Buenafe. Para siyang isang artistang binigyan ng standing ovation matapos ang isang matinding performance. Pero sa kanya, wala lang, deadma lang, kakaway pa ang ali at saka magbabaw. Ngunit kahit anong tindi ng pagiging late ni Sheila, kailanman ay hindi siya umabsent. Kahit 15 minutes na lang before the bell, papasok pa rin siya at ako ay kakausapin. Sir, pasensya na, late na naman ako. Oo nga dapat drop ka na, tugon ko. Wag naman sir, hindi po ako makakapag-aral kung hindi po ako magtatrabaho. Sir, please. Abay, dapat matuto kang mag-prioritize. Ano bang mas uunahin mo? Ang mag-aral o magtrabaho? Hindi pwedeng laging ganyan. Lagi mo na lang sinasakripisyo ang subject ko. Anong tingin mo sa klase natin? Bakasyunan? Ang mariin, ngunit mahinahon kong sabi sa kanya. Iyuyuko lamang ni Sheila ang kanyang ulo, mananahimik. Pinakikinggan lamang ang sermon ko. At pagkatapos, buong pagpapakumbabang hihingi siya ng sorry kasabay ng pagsabing, Sir, babawi po ako. Ewan, pero kailanman ay hindi ako nakaramdam ng galit sa kanya. Siguro ay hindi dahil may bahagi sa kanya na nakikita ko ang aking sarili. Umarahil ay dahil sa angkin nitong likas na talino at abilidad. Hindi man siya nakakapasok ng tamang oras sa klase ko, sinisigurado naman ni Sheila na nagagawa niya ang lahat ng assignments at requirements sa aking subject. Nagagawa niyang maipasa ang mga quizzes at exams, nakakasagot sa mga graded recitations. Bagaman pumapalya sa ilang group work at class discussion, dama mo ang kanyang pagpupursige, makikita mo ang kanyang determinasyon. Sa kanyang maliit na paraan, pinagsusumikapan niyang punan ang kanyang mga pagkukulang at sa kabila ng pagbabanat ng buto upang makapag-aral, tiyak kong isa siyang taong punong-puno ng pangarap. Gabi, nagpasya akong sadyain ang kinaroroonan ng lamayan. Matarik ang lugar na aking tinalunton. Malayo pa lang ay nakikita ko na ang kalumpon ng mga taong naglalamay. Nasa dulo ng putol na daan ng kinaroroonan ng lugar. Nagtutumpukan ang mga tao, kanya-kanyang umpukan sa bawat mesa habang abala sa paglalaro, panunood at pagmemeron sa mga nagsusugal. Sa isang panig ay makikita ang ilang grupo ng mga kabataang nagkakatuwaan at nagkakantahan. Ngunit ang mas nakakatawag pansin ay ang manakanakang bulong-bulungan at alingas-ngas ng mga makakatiang dilang pinagpipiyastahan ang tunay na kinasapitan ng kaawa-awang biktima. Dahop ang lugar, walang rangyang maipagmamalaki. Sabihin pa ngang ito nga ay isang squatter. Ang mga nakatira dito ay umaasa sa awa ng gobyernong ipagkaloob sa kanila ang kapirasong lupang kinatitirikan ng kanilang tirahan. Ang kabuuan ng lamayan ay niyuyung-yungan ng malaking tolda na sadyang inilagay upang pananggalang sa init ng araw at kung sakaling bumuhos ang malakas na ulan. Salamat sa kapitan ng barangay na ang pangalan ay nakasulat pa sa malapad na tolda na matatakbuhan at mahihingan ng tulong sa mga pagkakataong tulad nito. Pasintabi akong pumasok ng bahay, nabungaran ko ang isang babaeng namumugto ang mata at halos napabayaan na ang sarili simula nang mangyari ang trahedya. Tansya kong siya ang ina. Humigit kumulang na 45 taon ang edad na lalo pang pinatanda ng mga gatlang makikita sa kanyang mukha. Kapansin-pansin ang nanunuyo at nangunguluntoy na balat, ang naghuhumindig na ugat sa bisig at kamay na tanda ng matagal-tagal na ring pakikipugno sa mga labada. Sinalubong niya ako ng isang pilit na ngiti, kasabay ng mahinang anas na, "Tuloy po kayo." Pinaupo niya ako at pagkatapos ay inalok ng biskwit at malabnaw na kape. Hindi ko maiwasang igala ang paningin sa loob ng kabahayan. Sa harap ay naruroon ang puting kabaong. Kapansin-pansin ang tatlong sisiw na nanginginain sa ibabaw nito.
Sinasabi at pinaniniwalaang ito daw ang uusig sa mga budhi ng sinumang responsable sa krimen. Umaasa na makonsensya at sumuko sa batas upang mapanagot sa ginawang kawalang hiyaan. Sa magkabilang dulo ng ataol ay nakatambad ang ilang piraso ng bumbilyang nagbibigay ng liwanag at tila mga gwardyang nagbabantay sa katawang nakahimlay sa loob ng ataol. Mayayabong at makukulay ang mga korona. Koronang hindi ipinuputong sa mga hari at reyna, kundi koronang nakalaan lamang para sa mga patay. Sa gitnang bahagi ng ataol ay nakapatong ang isang larawan. Kuha ito sa kanyang pagtatapos sa high school. Litaw na litaw ang kanyang ganda sa suot niyang puting-puting toga. Ngunit ang nakakatawag pansin ay ang kanyang matipid na ngiti na pinaniningning ng kanyang matang punong-puno ng pag-asa at pangarap. Ngunit ngayon ay dinupilas ng malagim na karahasan. Tumambad sa may pintuan ng isang lalaki. Matangkad, ngunit may kapayatan. Nakasombrero ito. Nangungupas ang suot na polo. Nagnanasnas ang kupasing maong na pilit binabagayan ng digomang sapatos. At ang braso'y nangingintab sa pawis na tinatamaan ng malamlam na sinag buhat sa liwanag ng bumbilya. Humpak ang pisngi na ang mukha'y pinagiging barumbado ng makapal na tubo ng balbas at bigote. Ang mga matay tigib ng malalim na damdamin, panatag ang kaanyuan, ngunit naroon ang tinitimping galit na anumang oras ay maaaring magsilakbo, maaaring kumulo at sumambulat. Agad nitong binungaran ang bangkay ng anak. Hinimas-himas pa ang puting kabaong. Animoy kinakausap at inaalo ang nakahimlay na katawan ng anak. Maya-maya'y naulinigan ko ang hikbi at hibik ng pinipigilang damdamin hanggang ang damdami kumawala sa pagpalahaw. Bumulanghit sa pagnguynggoy ang amang ninakawan ng pag-asa, ang anak na katuparan ng kanyang pangarap, ang anak na kahulugan ng kanyang buhay at ang sumatotal ng lahat-lahat niyang pagsisikap. Humahagulgol ang ama sa kapaitang sinapit ng walang kalaban-labang anak sa mga kamay ng mga buhong na kriminal. Anong klaseng damdamin ang umaalipuyos sa kanyang pagkatao? Ang kakarampot na kinikita mula sa pag-i-extra bilang tagahalo ng semento sa isang konstruksyon at ang araw-araw na pagtanggap ng mga labada ng kanyang may bahay ay kanilang tinitiis at binabata upang igapang ito sa pag-aaral. Upang maging bahagi sila ng pagsasakatuparan ng mga pangarap ng anak, upang kahit papaano'y makapagtapos ito, magkaroon ng pag-asa at mabigyan ng kahit kaunting dangal ang kanilang pagkabusabos at paghihirap. Ngunit ngayoy nagsaklob ang langit at lupa, wala nang natira ni katiting na pag-asa, wala nang nalabi kundi karahasan at pagdurusa. Matagal-tagal din bago napahupa ang eksenang iyon. Dama ang lungkot at paghihinagpis ng isang pamilyang naghahanap ng katarungan sa tinamong trahedya. Nagpasya na akong umuwi, ngunit bago tuluyang magpaalam, makailang ulit ko pang sinilip ang bangkay ng aking estudyante. Wala na ang mga tingin, wala na rin ang mga ngiti at ang naroon ay ang kalunos-lunos na kaanyuan ng isang biktimang hindi matanggap ang tinamong napakaagang kamatayan. Waring naghahanap ng hustisya sa walang saysay at walang kapararakang pagkamatay at naitanong ko sa aking sarili, may kahulugan pa ba ang budhi at konsensya sa katuturan ng buhay kung ang pumatay ang magiging kasagutan sa nararamdamang kagutuman? Umalis akong halos nagugulumihanan sa daan papauwi. Nagsusumiksik pa rin sa utak ang katanungang iyon. Sa sulok ng isip ay naroroon ang agam-agam at pagkatakot. Nangangamba na wala ng kaligtasan ang mga oras at sandali ng pag-iisa. Walang pinipiling oras ang karahasan, ang masamang elemento ay naririyan lamang, naghahanap ng tamang pagkakataon upang sumalakay.
sumila ng mabibiktima at isa katuparan ang masamang balakin hanggang magwakas sa nakapanlulumong trahedya. Hindi ako nakatulog ng gabing yun. Pabiling-biling ako sa higaan. Maging sa pagtulog ay naroon ang takot na baka bukas ay hindi na magising. Bumangon ako sa pagkakahiga. Ayaw akong dalawin ng antok. Kinuha ko mula sa ibabaw ng tokador ang aking cellphone. Binuksan iyon sa pag-aakalang baka may matanggap na message. Pagkatapos ay binuksan ko ang phone book. Iniscroll ito pababa. Hindi nakaligtas sa aking paningin ang pangalang Sheila B. Nakarehistro rin ang numero ng kanyang cellphone. Hindi ako maaaring magkamali. Ito ang cellphone number ni Sheila Buenafe, ang aking estudyante, ang walang iba kundi ang nag-iisang biktima ng madugong holdapan. Naaalala kong ibinigay niya sa akin ang kanyang numero 1 buwan bago maganap ang nasabing insidente, at ang SIM card kung saan nakarehistro ang numerong iyon ay kasama sa mga cellphone na ninimas ng mga holdupper. May kung anong bagay na pumasok sa aking isip. Hindi ko namalayan ang pagpindot ng mga daliri sa cellphone patungong create message. Nag-text ako ng mensahe at isinend sa numero ni Sheila. Bahala na kung may mag-reply, hindi ako umaasa. Ang mahalaga ay nasabi ko ang mensaheng gusto kong sabihin. Ngunit sa isang saglit lang ay nag-ring ang cellphone. Binuksan ko ito at nag-appear ang pangalang Sheila B. May bahagyang takot akong naramdaman. Pinindot kong muli ang cellphone. Binasa ang message at agad akong nag-reply. Hindi ko inaasahang ang sasagot sa akin ay ang mismong mga holdupper na may tangan sa cellphone ni Sheila. Ilang beses pa kaming nagpalitan ng mensahe. Maiksi, ngunit malaman ang kabuoang takbo ng aming pag-uusap. Dre, bakit naman ganon? Hinold up mo na nga. Bakit naman pinatay mo pa? Sorry na lang, Bay. Ganun talaga ang buhay. Huwag ka mag-alala. Ikaw naman ang isusunod ko. Ikaw ang bahala. Sayang lang talaga yung bata. Estudyante yon, maraming pangarap, tapos pinatay mo lang. Bagay lang yun sa kanya. Ikaw, pinapahanap na kita. Ikaw ang isusunod ko. Ganun ba? Nasa sayo yan. Siguro naman may konsensya ka pa. Pero bago yun, gusto kong magpakilala sa'yo. Ako nga pala si Sheila Buenafe, ang hinold up at pinatay mo nung isang araw. Wala akong alam kung anong klaseng takbo ng pag-iisip meron ang katulad nilang mga kriminal. Iniisip ko tuloy kung meron pa bang takot na natitira sa kanilang katawan o may sumbat pa ba ang kanilang budhi o talagang wala na silang mga konsensya. Ngunit nang magpakilala ako si Sheila Buenafe na hinold up nila at pinatay, hindi na sila nagtangkang sumagot o mag-reply man lang. Matapos ang pangyayaring iyon ay pinilit kong maging normal ang lahat. Maging sa loob ng eskwelahang pinapasukan ay minabuti ko ng aking mga estudyante na iwasang pag-usapan ang mga bagay na patungkol sa naturang trahedya. Ngunit ilang linggo lamang ang nakalipas, nakatanggap ako ng balita na isa sa 3 sospek ang nasukol sa isinagawang follow-up operation ng mga operatiba. Isang lalaki na nasa pagitan ng 28 hanggang 35 taong gulang ang nadakip ng mga pulis. Notorious ito sa kanilang lugar sa kasong pagnanakaw at patong-patong ang kinakaharap na kasong robbery at hold up with homicide. Ayon sa paunang investigasyon, siya ang primary suspect. Siya rin ang triggerman, ang kumalabit ng gatilyo ng 9mm na kalibre ng baril na umutas sa buhay ng kaawa-awang biktima. Magandang balita ito para sa lahat sapagkat magkakaroon na rin ng hustisya ang pagkamatay ni Sheila at ang pagkadakip sa naturang salarin ang magiging daan sa tiyak na pagkahuli sa 2 pang natitirang sospek. Masaya ako sa tinatakbo ng kaso, ngunit mayroong bagay na nagpapabagabag sa akin at ang pagkabagabag na ito ay naramdaman ko simula nang madakip ang pangunahing sospek na kinilala lamang sa alias na Bongbaho. Ang alias na Bongbaho ay hindi na naiiba sa akin. Ito ang alias ng isang kababata at kakilala na kapanabayang nagtutulak ng kariton sa pagjajaryo at pagbobote.
Noon ay laman kami ng mga kalsada, magkakasama kaming naghahanap ng mga tumpok ng basura na aming kakalkalin upang mamulot ng plastik, bakal, bote, garapa, karton at tanso na aming ipagbibili sa junk shop ni Tambong. Libot namin ang kalsada ng buong Rosario de Castro, St. Joseph Junction, Manggahan, Santulan, Ugong at ang ilang kalye sa Marikina. Laman kami ng mga subdivision ng mga lugar na ito sa pag-aakalang makaka-jackpot ng mina sa basura na kadalasang ang kinauuwian ay ang pakikipaghabulan sa mga gwardya at kung minsan ay pinapahabol kami sa naglalakihang mga aso. Nakita ko pa nga kung paano sagpangin ng police dog ang binti ni Bong habang palundag na umaakyat ng pader. Sa halip na bigyan ng paunang lunas ang tinamong pinsala ng mga gwardyang nakahuli sa kanya, pinagsusuntok pa nila ito at pinaggugulpi. Pinagdusahan ni Bong Baho ang krimeng iyon. 1 linggo matapos makalaya, namatay ang kanyang ina sanhi ng maraming komplikasyon. Magmula noon ay hindi na siya nagpapakita sa aming lugar. Hindi na rin siya naglalabas ng kariton sa pagbobote. Hanggang lisanin ko ang lugar na iyon, lumipat ng matitirhan at makapagturo. Wala na akong balita sa kanya na naging kababata at kakilala. Batbat pa rin ng pagkabagabag ang aking nararamdaman. Mabilis ang tibok ng aking puso. Nagsasala-salabat ang mga katanungang naghahanap ng kasagutan. May gustong maapuhap sa buong pagkatao ng naturang suspect. Binagabag ako ng kasalukuyan. Gusto kong bumalik sa nakaraan nang sa gayoy wala akong sumbatan ng aking hinaharap. Dali-dali akong nagtungo sa istasyon ng pulis. Sa may information desk, nag-usisa ako sa kalagayan ng suspect. Ipinabasa sa akin ng isang logbook na naglalaman ng impormasyon ng naturang kriminal. Dugumeo Bawi Y. Bautista, aka Bong Baho. Case number 4283030, robbery, hold up with homicide. Lalo akong kinabahan, parang binabayo ng makailang ulit ang aking dibdib. May kung anong damdamin ang lumulukso sa aking pagkatao. Agad itinuro sa akin ang kinaroroonan ng selda. Sinamahan ako ng isang uniformadong pulis. Parang may tumutulak sa akin, ngunit mabigat ang mga paa sa paghakbang. Patuloy ang pagkabog ng dibdib. Habang papalapit ay nakaramdam ako ng pagkaalinsangan. Namumutil-mutil ang aking pawis. Sumasalubong ang masangsang na amoy mula sa selda. Kumakapit sa ilong ang amoy ng pawisang katawang nakukulob sa maalinsangang kulungan. Sa tansya ko ay may 1.5 metro ang lapad nito na may habang 5 hanggang 8 metro ang sukat. Isa itong malaking nitso. Humigit kumulang sa 20 preso ang nagsisiksikan sa loob ng kulungan. Ang iba ay nakahiga, ang iba ay nakatayo at ang karamihan ay nakasalagmak sa sahig habang hubad ang damit pantaas. Pinagtsatsagaan ang hanging pumapasok sa siwang ng tarangkahan ng selda. Bong Baho, may dalaw ka. Pabulyaw ang pagkasabi ng pulis. Ang mga preso ay parang mga dagang nagpulasan kasabay ng pagbaling ng tingin sa pulis na hindi naman katabaan ngunit nakausli ang malaking tiyan. Sandali ko munang ikinubli ang aking sarili sa gilid ng pader. Kahit papaano ay may tensyon akong nararamdaman. May namumuong takot sa dibdib na ang haharapin na isang mamamatay tao, isang magnanakaw, isang kriminal. Ngunit ang kadahupan sa sagot sa mga tanong na nakaraan ay tila mga barenang nagpaparindi sa aking sentido. Bumabaon sa isip ang mga larawang iyon na kapag papangilo ang mga eksenang nagpapaalala ng aking nakaraan. Huminga ako ng malalim, humugot ng lakas ng loob, humakbang akong paharap sa selda. Nabungaran ang isang lalaking nakayuko, hawak sa magkabilang kamay ang rehas na bakal.
May kapayatan ngunit namimintog ang mga muscle. Kapansin-pansin ang mga tattoo na nakaguhit sa braso, binti at sa hubad na katawan. May mahabang peklat sa kaliwang bahagi ng tagiliran. Bagaman nakayuko, aninag ang bukol at pasa sa kanyang pisngi. May sariwang sugat siya sa ibabaw ng kaliwang kilay. Iniangat niya ang kanyang ulo. Nagtama ang aming paningin. Hindi ito nagbitaw. Nagtatanong ang aking mata. Nag-uusisa. Hinahanap sa kanyang tingin ang kasagutan. Walang pagdadamot na nagpaubaya siya ng mga ganting titig. Malalim at matalim ang kanyang mga titig at hindi ko man lamang siya kinakitaan ng pagkabigla. Walang katinag-tinag, nananatili siyang kalmado, ngunit sa kanyang balintatawa ay masasalamin ang matinding puot at ikinikimkim. Nag-aapoy ang kanyang mga mata, nag-aalab, naglalagablab ang damdaming ikinukubli ng matagal na panahon. Napapaso ako sa kanyang tingin at bago tuluyang matupok ng kanyang mga titig, ako na ang bumasag ng katahimikan. "Kamusta, Bong?" Ang halos pabulong na at banayad na tanong ko sa kanya. Patuloy pa rin ang pagkabog ng aking dibdib. Nag-aabang ng maaari niyang isagot. Sumandaling katahimikan, bahagya siyang yumuko. Iniwas ang mga mata sa akin at ang inaasahang tugon na ipinungkol kong tanong ay sinagot ng marahan ngunit pikit matang pag-iling. Nangangalit ang kanyang panga, nagtitiim ang kanyang bagang. Muli niya akong tinitigan. Mata sa mata, sabay hagod ng mapanukat na tingin sa aking kabuuan, mula ulo hanggang paa, mula paa hanggang ulo. Umatras siyang papalayo sa selda. Bumitaw ang dalawang kamay sa pagkakahawak sa rehas na bakal at sa ikalawang pagkakataon ay muli niya akong hinagod ng tingin, ngunit ngayon ay mas mapang-usig, mula paa hanggang ulo, mula ulo hanggang paa. Boss Jeep, di ko kilala yan. Pwede nyo na yung pauwiin. Matigas ang kanyang pagtanggi, nakakarindi sa pandinig na lalo pang nagpabilis sa pintig ng aking puso. Bumaling ako ng tingin sa pulis, kapwa kami nabigla. Muli kong itinapon ang tingin kay Bong. Ngayon ay mapanudyo ang kanyang ngiti. Hindi ngiti, kundi ngisi ng isang taong nanunukso, nanunuya ng aasar. Tumalikod siyang tinalunton ang dulo ng selda at hindi na muling lumingon pa. Halos patakbo akong napakapit sa selda, dalawang kamay na napahawak sa rehas na bak. Gusto ko siyang pigilin, ngunit naumid ang aking labi. Hindi ako nakapagsalita. May kung anong bagay na humarang sa aking lalamunan. Nakaramdam ako ng matinding kahihiyan sa buong pagkatao. At habang sinusundan ko ng tingin ang papalayong kababata at kakilala, ay nakita ko ang sariling ibinalanggo sa mga sumbat ng mga multo ng isang trahedya.